Ginaisang niya ang talento ng pagsunog ng lahat. Gamit ang fireball, ngunit tinutuya ng mga kaklase bilang basura ang isang mababaw na kasanayang ito. Dahil lang sa walang kalidad ang kanyang bowl ang apoy, na nagpapahiwatig na ito ay walang pinagkaiba sa pinakabasurang F-level na bola ng apoy. Higit sa lahat, ang kasanayan ay hindi man lang makapinsala sa mga buhay na nilalang hanggang sa huling oras ng kamatayan. Natuklasan lamang niya ang tunay na layunin ng talento na ito ay upang dambungin ang mga katangian ng namatay sa pamamagitan ng pagsunog ng kanilang mga katawan, kahit ang kasanayan at maging ang mga talento ay ginamit na lahat para sa sarili niyang kapakanan. Akala niya sa huli na alam niya. Hindi niya akalain na sa pagmulat ng aking mga mata, ako ay malapit nang magsimula ang larong patayan. Nagpasya siya sa buhay na ito ay tiyak na magiging mas malakas sa anumang paraan. Ngunit sa sandaling ito na mahina, kailangan niyang makahanap ng isang malaking scap ego. Upang matulungang labanan ang mga halimaw tulad ng lahat ay namangha sa mga pagbabago sa mundo. Biglang, isang malaking halimaw ang lumitaw mula sa lupa na wala pang 30 segundo. 5 tao na ang nawalan ng buhay dahil dito. Tingnan ang sitwasyon. Ang nag-iisang level 1 na practitioner niya sa Yuan Fang ay humakbang kaagad, kahit na gusto na talaga niyang mamatay sa kamay ng halimaw, pagkatapos ng lahat. Ang katawan ng awakened level ay mahalaga, ngunit sa kasamaang palad si Yuan Fang, kalaunan ay lumitaw ng matagumpay. Ngunit sinamantala ko ang kaguluhan at mabilis na ginamit ang aking talento para sunugin ang 5 katawan ng halimaw. Ngunit ang kilos na ito ay kalaunan ay natuklasan ng isang tao na kadalasang hindi nakakasama sa akin, ang unang nagsalita, na nagtuturo sa aking mga kilos. Pagkatapos ay isang pares ng galit na mga mata ang tumitig sa akin. Kahit na si Yuan Fang, nakatatapos lang ng labanan, ay walang pagbubukod. Bakit mo sinunog ang mga katawan tungkol dito? Pero hindi naman ako nag-aalala na nagkukunwaring nag-aalangan sa ibabaw, pero maya-maya iniabot ang 5 gintong kahon sa kamay niya, saka nagpaliwanag. Nais ko ring subukan ang aking sariling talento. Bilang resulta, ang isang Wenyang ay natagpo ang bangkay. Kinuha ni Yuan Fang ang pananaliksik sa gold nucleus sa wala pang kalahating minuto. Nabasag ang 5 gintong kahon sa kanyang kamay at mabilis na sumilay sa kanyang mga mata ang isang bakas ng kagalakan. Napansin ng maraming tao na naroroon ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, nag-iisip sa kanilang mga puso tungkol sa pag-andar ng kahon na ginto. Ngunit si Yuan Fang ay itinapon ang mga laban ng gintong kahon, naghahanap sa paligid ng katawan, ngunit hindi niya ito nahanap. Ang gold nucleus ay hindi maiwasang magtanong sa pagkalito. Saan ko nahanap? Hindi ko rin alam. Sa sandaling masunog ito, makikita niya ito. Naghihikayat na sunugin itong bangkay para makita ko. Nang marinig ko ito, natigilan ako. Agad akong naghagis ng bowl ang apoy at sinunog ang tambak ng bulok na karne. Sa aking isipan, agad kong naalala ang prompt para sa mas mataas na mga katangian ng pag-iisip. Ngunit si Yuan Fang ay medyo nagulat nang makita niya ito. Napatanong kung anong antas ang aking talento. Paano ito nasunog ng ganoon kabilis? At kahit isang bakas ay hindi nag-iwan. Dapat mong malaman na kahit na ang kanyang most powerful Longyan treasure ay ginawa lamang ng mga halimaw na mga zombie, at kahit na ang aking bowl ang apoy ay malinaw na hindi mukhang napakalakas. Paano nito sinunog ang mga bagay nang hindi nag-iiwan ng bakas? Naisip ko na ang tungkol dito. Nagdahilan ako at nagpaliwanag na ang talent ko ay F-level corpse incineration. Ang bowl ang apoy na ito ay maaari lamang magsunog ng mga bangkay. Hindi ito maaaring magdulot ng pinsala sa pamumuhay. Mga taong nagsasabing sinamantala ko ang pagkakataong ihagis ang bowl ang apoy kay Yuan Fang. Sa sobrang takot niya ay namutla ang mukha niya. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang bowl ang apoy ay tumama sa kanyang sarili. Gayunpaman, wala siyang naramdaman. Si Yuan Fang ay hindi maiwasang bigyan ako ng isang blankong tingin. Ang isip niya, bahagyang natigilan. Nakakabilib talaga ang iyong talento, sabi niya. Sa kanya inilipat ang atensyon sa bangkay ng higanteng fatworm. Sa oras na ito, may nagtanong kay Brother Foam, ano ang silbi ng gintong kahon na yon? Bago siya makasagot sa isa pang higanti, nagmamadaling lumabas ng gymnasium ang fatworm. Gayunpaman, hindi piniling kumilos kaagad ni Yuan Fang. Sa pagkakataong ito, sa halip, hinayaan niyang magalit ang fatworm at pumatay ng 6 na tao. Pagkaraan ng ilang saglit, ang ilang mga tao ay nagsimula ring mapagtanto na ang kanilang mga nagising na kakayahan ay madaling pumatay ng mga halimaw. Tapos may isang tao ang sumugod na lumabas.
Mabilis na naharap ang halimaw sa ilang galaw lang at ang gumawa ng hakbang ay ang dating maselang na planner ng paaralan. Si Luan Yuling, hindi siya ganun kasaya. Hindi nagtagal, ay napagtanto niya na may mali. Sa pagtatanong kung bakit walang mga puntos ng karanasan para sa pagpatay ng mga halimaw. Tapos tinignan niya si Yuan Feng na may hinala. Si Yuan Feng ay nakatingin din kay Luan Yuling. Sa sandaling iyon, dapat mong malaman na si Huan Yuling ay isang diyosa sa paaralan ng flower level na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makausap siya noon. Ngayon ay nakaharap sa kanyang mapagtanong na tinging walang kabuluhang pagsabog kay Yuan Feng. Kaya nagkunwari siyang mahiwaga, hindi agad siya nagpaliwanag. Sa halip, tumalikod siya at nag-utos na sunugin ang mga katawan ng tao na pinatay ng mga halimaw sa lupa. Natural na wala akong pagtutol dito. At gawin ito agad. Sa kabuuan, 6 na katawan ang nag-a-attribute ng 0.3 physical attributes, 0.1 speed attributes, 0.1 at F-level talentment. Siyempre, sa ibabaw, nakakuha din ako ng 6 na gintong core. Napakamataktika kong ibinigay kay Yuan Feng ang gintong kahon. Pagkatapos ay panuurin siyang gumanap. Pagkatapos kunin ni Yuan Feng ang 6 na gintong kahon. Una, hinigop niya ang 5 sa kanila. Pagkatapos ay isang masayang paalala ang tumunog sa kanyang isipan. Binabati kita, ang manlalaro ay nag-level up at nakakuha ng isang libreng attribute point. Congratulations sa player na si Yuan Feng para sa pagiging kauna-unahang player sa mundo na nag-level up sa level ng 1 at nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng attribute plus 1. At 3 beses ding nag-broadcast ang balitang ito sa isipan ng lahat. Sa sandaling ito, tumawa si Yuan Feng nang hindi mapigilan na parang baliw, ngunit nang malapit na niyang masipsip ang huling kristal na pananaw, sinenyasan ng system na naabot na ang limitasyon ng absorption para sa araw na ito. Nang marinig niya ito, napakunot ang noo niya. Kung ang bawat tao ay pinapayagan lamang na sumipsip ng 10 piraso ng Gold River bawat araw, kung gayon paano lalawak ang agwat sa pagitan ng malakas at mahina? Umaasa ba ito sa talent ng unggoy? Ang pag-iisip tungkol sa kutis si Yuan Feng ay bahagyang bumuti. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang koleksyon ng mga makalangit na regalo at tumatanggap din ng gantimpala ng pandaigdigang anunsyo, kahit na hindi ito isang S-level talent. Malamang, maaari rin siyang maging bayani sa pahayag na ito. Habang ang puso ni Yuan Feng ay puno ng pagmamalaki sa sandaling ito, na humarap sa matinding paghanga ng karamihan, ang kanyang pagnanais na maging isang tagapagligtas ay unti-unting lumalamig. Dahil lahat ng nangyari ay nagbubunyag ng isang sikreto, na ang posibilidad ng pagkamatay ng isang tao na magdulot ng pagsabog ng Gold River ay bilang mataas ay 100. Ngunit ang halimaw ay hindi 100% Gold River, kahit na si Yuan Feng ay hindi pa bumagsak sa lawak ng pagpatay kaagad. Ngunit hinahayaan ang ating mga kababayan na mapatay, at pagkatapos ay pumunta siya upang kolektahin ang mga katawan, ngunit magagawa ito ng walang anumang psikolohikal na pasanin na iniisip ni Yuan Feng. Pagkatapos ay pumili ng ilang tao mula sa karamihan upang sumali sa kanyang koponan. Kasama ang School Flower, Luan Yulin, ako at ang 3 B-level talent awakers. Marahil ang aking pagtuklas ng Jin ay may mga aksyon na nakaakit sa atensyon ni Yuan Feng. Ako mismo ay may mababang antas ng talento na walang kapangyarihan sa pag-atake, kaya kinuha niya ako na parang isang lucky charm. Malugod ko rin itong tinanggap. Anyway, hindi naman magtatagal. Lahat sila ay magiging mga bangkay na susunugin ko, pero hindi ko akalain na pagkalabas lang ng gym sandali, nakatagpo lang ng interception ng isang Lone Ranger. Ang taong ito ay pinangalanang Thunder. Ano ang nagising sa isang talento na malapit sa S-level? Sinasabing siya ay orihinal na isang reclusive, ordinaryong mag-aaral, ngunit pagkatapos na pumutok ang apocalypse, bigla siyang naging isang walang awa na demonyo na pumapatay ng hindi kumukurap. Pero sa kabutihang palad, 1 oras pa lang nagsimula ang apocalypse. Sa sandaling ito, hindi naging mayabang at mapagmataas si Thunder dahil sa kakayahang kontrolin ang ideya ng pagpatay ng mga tao sa paningin. Hinarang niya si Yuan Feng. Mayabang na tanong lang, ikaw ang numero 1 inihayag sa buong mundo. Si Yuan Feng ay nakakuha ng malakas na lakas sa sandaling ito. Mayroon ding galing sa kanyang puso. Nang marinig ang mayabang na ugali ni Thunder ay agad ding gumanti. Nagtanong kung sino siya. Ang lakas ng loob mong hamarang sa aking dinadaanan ng si Yin Lei Ming ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng galit. Sa halip, bigla siyang humagalpak ng tawa. Ang tingin sa mga mata ni Yuan Feng ay medyo baliw. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang sariling espesyal na kakayahan.
Nang makita ito, agad na pinakawalan ni Diane Wang ang kanyang kuta ng Dragon Rock. Agad din niyang pinakawalan ang kanyang Dragon Rock Fortress na ang lahat ng tributes ay nadagdagan ng isa. Ang kuta ng Dragon Rock sa sandaling ito ay mas malakas kaysa dati. Ito ang nagparamdam sa kanya na siya ang may kapangyarihan. Gayunpaman, nang ang dalawang enerhiya ay nagbanggaan at ang hindi inaasahang eksena ay nabuksan, biglang, ang tila mahinang si Diane Wang, ay agad na hinati ang apoy na dragon sa daan-daang maliliit na bolang apoy. Bukod dito, ang labis na enerhiya na patungo kay Yuan Feng ay labis na natakot kaya ang kanyang mga binti ay nawalan ng lakas. Hinawakan niya ang katawan ng B-level talent, isang gangdang sa isang sandali ng krisis, sa wakas ay naalala ni Wan Gong ang kanyang nagising na uri ng depensang celestial na malakas na sigaw. Sa isang iglap, isang gintong kalasag ang lumitaw sa kanyang harapan. Gayunpaman, ang mas nakakagulat na eksena ang lumitaw pagkatapos ng electric net na nakakabit sa Diamond Shield. Ang Diamond Shield ay hindi nakahawak ng kahit 3 segundo bago bumagsak pagkatapos ng electric net, bahagyang kumupas ang kulay, at sa isang iglap ay binalot nito ang isang gang matapos ang isang malagim na hiyawan. Isang sunog na katawan ang bumagsak sa lupa. Kaya, ang defense type ni Wang Gong ay namatay kay Yuan Feng, tumetawa ng nakakabaliw, nakatingin sa kanya mula sa itaas, nagbabanta sa isang mapanuksong tono, ang pinakamaswerteng basura sa mundo. Kung ayaw mong mamatay, sabihin mo sa akin kung paano mag-level up. Huwag mo akong patayin. Sinabi ko na ang pagpatay sa mga halimaw ay nagbubunga ng mga gintong core, ang pagsipsip ng mga gintong core ay makakakuha ka ng mga puntos ng karanasan, ngunit ang drop rate ng mga gintong core mula sa mga halimaw ay 1% lamang. Naningkit ang mga mata ni lamang sa nagbabantang tono. Sa madaling salita, para mag-level up, sa karaniwan, kailangan mong pumatay ng 1,000 insekto. Nagsasayang ka lang. Paano posible na pumatay ng napakaraming insekto sa loob ng maikling panahon ang tingin ni lamang? Kay Yuan Feng ay nagpakita ng isang pahiwatig ng layuning pumatay. Habang si Yuan Feng ay namutla ang mukha, isang sandali ng pag-aalinlangan. Gayunpaman, sasabihin ko sa iyo, ang sikreto para mabilis mag-level up, pero dapat kang mangako na hindi mo ako papatayin. Okay, pangako hindi kita papatayin ngayon. Pagkarinig nito ang kanyang ngipin ay nagngangalit. Hindi ko alam kung 1% ang chance na mapatay ang mga bug sa pagsabog ng golden cores, pero parang 100% ang chance na mapatay at sumabog ang golden cores. Ang sikretong ito ay isinapubliko. Napasinghap ang bawat naroroon sa gulat. Nang marinig ang balitang ito, tawa ng tawa si lamang at naglakad papunta sa katawan ni Huan Wang. Pagkatapos ay walang pakialam niyang inilabas ang isang gintong kahon mula rito, na sinundan ng isa pang tawa. Pagkatapos ay umalis siya ng walang pakialam. Pagkaalis ni lamang, nagpanggap akong tutulungan si Yuan Feng at tinanong si Yuan Feng, ay okay lang. Gayunpaman, inalag ni Yuan Feng ang kanyang ulo. Medyo nahiya, kaya nahati ang team sa ilang grupo. Bawat grupo ay pumunta sa silangan na dormitoryo upang i-clear ang mga halimaw at kolektahin ang mga gintong ilog ng mga namatay na kaklase. Dahil sa aking mga espesyal na talento ang katawan ay nasunog ng halos walang bakas. Takot ni Yuan Feng sa pag-aakalang ako ay mata ko. Pagkatapos ay hiniling sa akin na kumilos ng magkasama ng natural. Wala akong tutol dito. Paglakad ko pa lang papuntang dorm 411, bigla kong sinabi kay Yuan Feng, na ito ba ang dormitoryo ng aking amo? Pwede mo ba akong pagbuksan ng pinto? Hayaan mo akong pumasok at uminom ng tubig nang marinig ito. Kahit na si Yuan Feng ay medyo may pag-aalinlangan, ngunit nagkataon lang na medyo nauuhaw din. Sinipa ng isang paa ang pinto ng 411. Ang hindi inaasahan ay may mga tao pala sa loob. At nang makita ng taong iyon ang 2 taong papasok, nagsimula siyang magpanik at nagtanong sa akin kung bakit ako nagmamadaling pumunta rito. Pangkaraniwan ay hindi nagko-confirm na 411 ang kanyang dormitory, ngunit hindi na siya nagpumilit pa, dahil nakita niya ang 3 bangkay ng tao. Agad niya akong binigyan ng senadoryas gamit ang kanyang mga mata. Lumapit siya sa nag-iisang survivor sa dormitoryo. Ipinahayag na siya si Yuan Feng na inihayag sa buong mundo. Mas mabuting maging tapat ka. Bakit ikaw na lang ang natitira sa dormitoryo? Puno ng takot at hinala ang mga mata ng nakaligtas. Sa pagsisibing ako yon. Kaya ako ito. Sinabi mo pa na ako ang Jade Emperor, saad ng survivor. Gayunpaman, dumating ito sa Jade Emperor. Pahina ng humina ang boses niya dahil itinaas na ni Yuan Feng,
ang palakol na may bahid ng dugo sa kanya. Unang araw pa lang ito ng Apocalypse, naramdaman na ni Yuan Fang ang katotohanan na ang malakas ay hindi maaaring hamakin. Kung tutuusin, pinatay na ni Thunder ang kanyang kakampi sa kanyang harapan. Pakiramdam ni Yuan Fang na kailangan din niyang unti-unting umangkop sa atmosphere ng Apocalypse. Matutong patayin ang malakas na hangarin ni Yuan Fang na pumatay. Agad na lumuhad si Wu Yun sa lupa at humingi ng awa. At sa sandaling ito ay gumagamit ako ng bowl ang apoy upang sunugin ang isang katawan sa lupa. Hindi nagtagal ay may biglang tumunog sa aking isipan. Na si Ding Yu ay nakakakuha ka ng ab-level talent ng 0.1. Maya-maya ay nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa isa pang katawan na kamukha ni Wu Yuan. Iyon ang isa sa mga layunin ko para sa paglalakbay na ito. Ang katawan ng isang S-level talent holder. Dapat ninyong malaman na ang aking fireball ay isang S-level talent holder. Ang posibilidad na makakuha ng mga talento ay hindi na basta-basta, ngunit sa 100%, nang malapit na akong kumilos, ang kalapit na si Wu Yuan, na natakot. Sa kabila ng pinahinin niyang mga binti ni Yuan Fang biglang umungal sa akin sa galit. Pinapatigil niya sa kanyang sinusubukang gawin. Dahil sa kanyang kapatid, habang umaatungal sa galit, tumakbo pa talaga at sinuntok ang katawan ng kapatid. Kahit anong tingin mo rito, ang eksenang ito ay tila isang nakaaantig na pagpapakita ng pag-ibig sa kapatid. Gayunpaman, alam kong ang dahilan kung bakit mo gustong gawin ito ay dahil ang katawan ng kanyang kapatid ay may malaking kahalagahan para sa kanya. Sina Wu Yuan at Wu Hua ay orihinal na kambal na magkapatid at pareho silang hindi inaasahang nagising sa antas ng S-level. Kasabay nito, si Wu Hua ay talent odo sa nagising niya ay tinatawag na Forbidden Magic Domain. Ang kanyang ipinagbabawal na Magic Domain ay hindi maaring gumamit ng mga talento at kasanayan na mas mababa kaysa sa kanyang antas, ngunit ito ay nalalapat lamang sa mga tao at humanoid na dimensional na nilalang. Kaya malas talaga siya. Pinatay ako ng isang dimensional na uod sa unang araw ng Apocalypse. Pero to be precise, ito dapat ang ikalimang unggoy na nagtaksil sa akin dahil ang talento ng Fifth Apes ay higit pa sa 5, kung saan ito ay tinatawag na blood refining secret technique. Maaari nitong gawing talento ang bangkay ng taong namatay sa loob ng 24 na oras. Matapos ma-absorb ng isang manlalaro ang kristal ng dugo, maaari nilang makuha ang talento ng namatay. Bagamat ito ay medyo katulad ng aking fireball, ngunit maraming mga paghihigpit na ang bangkay ay dapat nabuo ang mga paa. Hindi ma-extract ang crystal core sa loob ng utak. Bukod dito, ang nakuhang talento ay magiging isang antas na mas mababa kaysa sa mga orihinal na tao sa nakaraang buhay. Ang ikalimang unggoy ay gumawa ng lubos na pangalan para sa kanyang sarili sa Apocalypse gamit ang talentong ito. Ngunit sa buhay na ito, tiyak na hindi siya makakawala dito. Pinanood ko siyang magpakita ng pagmamahal sa kapatid at pagkatapos ay nagpakawala ng bowl ang apoy ng walang emosyon. Ang bangkay ng kanyang kapatid ay naging abo at ninakawan ang S-level talent para sa Beaten Magic Domain. Sa sandaling ito gagawin mo, tuluyan nang nawala sa isip ni Wu Yuan. Kailangan niyang malaman iyon upang makuha ang talento ng kanyang kapatid, ngunit ito ay lihim na binalak ng mahabang panahon. Una, naakit nito ang dimensional na uod para patayin ang kanyang kapatid. Pagkatapos, patahimikin ang dormitoryo. Hindi naging madali ang pagkuha ng katawan ng kanyang kapatid bago siya nagkaroon ng pagkakataon na gawing talento ang katawan. Ang kristal ng dugo ay sinunog ng isang tao. Hindi talaga matatanggap ni Wu Yuan ang ganoong resulta. Lumingon siya at sinigawan si Yuan Fang. Wala akong pakialam kung ikaw si Yuan Fang na kinilala sa buong mundo. Ngunit ako ay isang tunay na S-level talent. Si Yuan Fang ay nagulat at naghinala sa kanyang puso, ang mga daliring humahawak sa bakal na palakol ay tahimik na humigpit. Laging handa para sa labanan. Ngunit may kaunting panghihinayang at takot din sa kanyang puso. Kung tutuusin, natalo lang siya ni Thunder, hindi kanais-nais ang pakiramdam ng kamatayang pumapalibot sa iyong ulo. Ngunit sa isang maikling segundo, agad na inilipat ng Yuan Fang ang sisi kay Lin Chuan at laging handang tumakas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, walang intensyon si Wu Yuan na labanan siya. Sa halip, nagkusa siyang ipakilala ang kanyang talento sa S-level. Bagamat siya ay kasalukuyang walang kapangyarihang panlaban, ngunit ang epekto nito ay napakalakas. Nang marinig ko na ang talento ni Wu Yuan ay talagang makakapagdulot ng talento sa mga kristal ng dugo, nagdagdag ito ng bagong dimensyon sa mga talento.
Maalab ang mga mata ni Yuan Fang, ngunit kalmado pa rin siyang nagpahayag. Hindi ka panipaniwala ang kanyang sinabi. Pero wala talagang ebidensya. Bakit ako